bukas at magpakailanman. Sa mga nababasa at nadidinig nating success stories ng mga taong nakilala o naging sikat sa kanilang propesyon at mundong ginagalawan, kadalasan, nagdaan ang mga ito sa matitinding pagsubok at kahirapan. Pero napagtanto ko na merong tatlong bagay ang tila pare-pareho nilang naging sandata sa pakikipaglaban sa buhay. Una, sipag. Pangalawa, tapang. At pangatlo, tatag ng loob na iahon at iangat ang kanilang sarili. Sa kwento natin ngayon, kikilalanin pa natin ang isang naging matagumpay na miyembro ng sikat na sex bomb dancers na kailan lamang ay tinanghal na grand champion ng Season 2 sa Stars on the Floor. Samahan niyo kami sa episode nating pinamagatang Ang Laban at Bawi ni Sugar Mercado. Sarap ng chicken na dala mo kanina. Ang lutong. Nagtabi pa ako ng pang-uwi eh. Buti na lang, pinalit mo sa baon kong itlog. Eh, nakakasawa kasi palaging fried chicken. Asya, paano? Dito na ako ha. Patambay muna ako sa inyo. Papatila lang. Ay, hindi pwede. Hindi, ibig sabihin, madumi kasi yung bahay. Susunod na lang ha. Sige na, tumuo lang. Bye-bye. Susunod na lang ha. Magkita na nadala lang po sa commercial po. Sa'yo na, kinagatan mo ni. Ikaw ba? Alam po. Oo. Lahat na ng mga chismota, ikaw ang pinag-uusapan. Kadadaan ko, ikaw narinig mo pangalan. Babae! Mag-aasawa ka ng pogi, tapos selos ka ng selos. Kapal na mukha mo, tinatanggi mo pa. Buong barangay, ikaw na nga yung pinag-uusapan. At yan naman kabit mo, tatanga-tanga. Sa'yo pa pumatol, di ba niya alam na nakatira ka lang sa kural ng baboy? Di niya alam yon na ang kinakain mo, 24/7, pagpag, almusal, pagpag, tanghalian, pagpag. Ano, hapunan, pagpag pa din. Nay. Talaga. O, ito. Para wala ng away. Ano to? Hindi na pagpag yan ha. Hindi na? Tingnan naman na. Nakikitingin pa eh. Uy! Hotdog tsaka itlog! Saan mo ito nakuha? Sa kaklase ko, pinalit ko yung pagpag. Alam nila. Aba! Ano mo na mo? Tingnan niyo. Oy! Ang kapal ng mukha mo ah. Hindi ka na nahiya, makikikain ka pa. Samantalang ang anak mo dumidiskarte. Hindi ikaw. Dapat nga ikaw yun eh. Dapat ikaw yun eh. Nay. Dapat ikaw yun. Nay, huwag mo naman marungaran to si tatay. Ang sipag-sipag kaya ng tatay ko. Dami naging trabaho niyan, Nay. Oh, naging lineman yan. Tapos Oh. nasisante. Eh, naging mekaniko. Ay, nasara naman yung talyer. Basta nga sa sarap ko. Eto, Nay. O ngayon,
Nangangalakal. Nangalakal ako. Ng basura. Di ba? Malas ka sa trabaho yan. Malas ka sa trabaho kapag nasabihin mo pa sa akin na gwapo ka. Swerte naman sa'yo. Huwag mo na kulangin, ha? Ako naman ipaglaban. Lagi ka na lang ganyan, eh. Palagi kang ganyan. Wala ka ng silbi. Ayan na, natanggal. Halika na. Ay! Bunganga ka kasi ng bunganga. Ayan. Puprotekta ako ang asawa ko. Puprotekta ako. Puprotekta kita. Probinsyana ka ba? Opo, mas tumagal po talaga kami sa Cavite nung lumipat kami. Totoo ba yun? To the point na tumira kayo sa lumang kulungan daw ng baboy? So nung lumipat kami ng Cavite, wala na po kaming matitirahan kasi lahat po ng kapatid ng nanay ko, may 10 silang magkakapatid, may kanya-kanya na pong pamilya, Oh. kanya-kanyang bahay na po. Yun na lang po yung bakanting binigay ng lolo ko sa nanay ko, yung babuyan po. Kasi wala na po yung mga baboy dun. Pero yun lang po yung space na meron. So, tinagpi na lang po ng tatay ko yun. Pinatungan ng gulong, yung bubong, tapos yung gilid. Oo, yung ganung Ganun itsurang po. ano. Oh yung my. ganun po. Tapos, pag naliligo po kami, tabo-tabo lang. Tapos, magsasabong ka kung ano yung damit mo, yun din po. Kasi wala naman pong harang eh. Hindi pa provide ng magulang ko magharang-harang dati. So, kung ano yung damit namin, yun din yung suot namin habang naliligo. Hoy, Sugar! Kaysa umiyak-iyak ka dyan, tumulong ka rito. Naman na eh. Pangit na nga, mas pumangit pa. Basta na eh. Napagdasal ko na rin naman to eh. Mabalik din natin to sa dati. Di ba pwedeng ipagdasal mo na lang na makahanap tayo ng matinong matitirahan? Hindi yung ganito. Nay, kasama naman na yun. Basta Nay, tutuparin ko yung pangarap ko, ha? Magiging artista po ako. Sikat po ako, Nay. Tapos, kayaman po tayo, tapos makakaalis na rin po tayo dito. Sa kapit lang na ya. Huwag tayong susuko, kapit lang. Hindi ko na kaya. Ngawit na yung braso ko. Ayan. Baba niyo. Baba niyo. Sila, yung asawa mo, nandun sa bahay ng babae niyang malandi. Ha? Saan yan? Doon! Halika na! Puntahan natin sa mama ko. Uy, Nay! Tayo! Hindi! Nay! Hindi na talaga yung tatay niyo. Walang hiya talaga yan. Ay, doon! Tanyo! Rudy! Rudy! Rudy, lumabas ka pa! Rudy! Rudy! Ay, hayaan niyo ako. Ito tatay niyo talaga. Ano? Sheila, Anong Sheila? makinig ka muna ha. Ano papakinggan ko sa'yo, Rudy? Yung bahay natin tinangay na ng bagyo. Tapos ikaw, nagpatangay ka naman dito. Sa kabit mo. Muwi ka na. Halika na. Hindi! Dito lang sa akin si Rudy. Haba? Kapal na mukha, no? Ikaw pa nagdedesisyon. Tsura mo nga na yan eh. Bayan, parang di ka pa ata gumagraduate ng high school. Tignan nyo. Buntis ako. At si Rudy ang ama. Patawad mga anak. Patawad ha. Buntis daw eh. Tama na, Rudy. Kung gusto mo dyan, diyan ka na. Nay, Tay! Tay, hindi mo kami pwedeng iwan, Tay. Nak, may pananagutan daw ako eh. Bakit kami, Tay? Kami rin naman, ah. Kailangan niyo kami panagutan, di ba? Tay, naalala niyo nung bumabagyo? Di ba magkakasama tayo noon? Nung wala tayong matiran, kundi koral lang baboy, magkakasama naman tayo, Tay. Nung wala tayong makain, kundi pagpag, magkakasama tayo, Tay. Ano ngayon pa ba tayo mag-iwalay? Tay, huwag mo kaming iwan. Tsaka, Tay, sigurado ka ba na sa'yo yung tinadala niyan? Oo nga, Tay. Ito naman. Sinabi lang na buntis, sa'yo agad. Isip-isip din kasi, Tay. Si papa ko, yun, ano siya, chick boy, tsaka manginginom, ganyan. Tapos doon din po, yung marami kasing naging bisyo yung nanay ko.
Maraming bisyo? Oo, medyo. Kasi, syempre, sa mga pinagdadaanan nila ng tatay ko, parang dun na lang din niya nilalagay yung Nilalabas yun sa yung sama ng loob niya. niya. Pag kami tinda yung nanay ko po sa simbahan, dalawa po sila, nagpapalitan. Kandila po! Kandila pa lang tinitinda natin, pero yung pagmumukha mo parang may burol na. Ano tayo siswertihin yan? Kabusangot ka. Ba't naman kasi gano'n, Nay? Eh, akala ko kasi madali na maging artista. Ang dami palang magaganda. Eh, ako, Nay, wala namang special sa akin. Anak, may special sa'yo. Ano, Nay? Makapal mukha mo. Yan ang kailangan sa showbiz. Andito na naman kayo. Alam niyo naman bawal dito sa paligid ng simbahan eh. Tignan niyo nga kayo na lang nagtitinda rito. Tara, halika. Sumama na lang sa presinto. Sir naman, pasensya ka na. Hindi naman kami nagugulo. Huwag mo na akong dalhin sa presinto. Eh bawal nga, anong gagawin naman natin? Ay, sir naman. Sir, maawa naman po kayo sa nanay ko. Kung gusto niyo po, ipagtirik na lang po namin ng kandila yung kaluluwa niyo, sir. Ay, yung ano po pala, ano ba to? Yung mga pinagdadasal niyo po. Gusto niyo po yun na lang, sir. Sige na. Kita nyo, susuhulan niyo pa ako. Sir, hindi po yun suhol. Nagmamagandang loob nga po pagtitirikan po kay kandila yung mga pinagdadasal niyo po, sir. Sige na, ngayon lang naman, sir. Tahimik lang naman kami dito. Sir, ganito na lang po. Kung gusto niyo po, papakantahin ko na lang yung anak ko. Magaling po kumanta tong anak ko. Pakinggan niyo lang po. Mantak mo para kay sir. Pakita mo yung maganda mong boses. Di ba mga artista ka? Sheila! O bakit? Sheila, Sugar! Tumawag yung TV babe. Nakapasok ka daw doon sa contest nila! Nakakawa! Sir! Nakapasok na anak ko! Matanggap na siya, sir! Ay, bakit? Natanggap ko na. Paano ka na-discover sa sex bomb dancers? Basta may audition, talagang sumasaba ako. Pumupunta ako kahit di ako natatanggap. Try lang po ng try talaga. Tapos yun nga po, yung sa TV Babe po, nung sa Itbulaga po, sumali ako. So natanggap po ako. 2 beses ako nanalo nun. Tapos yung pangatlo, talo po ako. Pero nung natalo po ako, doon na po ako kinuha ni Ate Joy na maging sex bomb. Sa kabila ng kahirapan at sunod-sunod na pagkabigo sa auditions, hindi sumuko si Sugar. Kasama ang kanyang ina, patuloy niyang hinabol ang pangarap na mapunta sa telebisyon. At kalaunan, unti-unti ring nagbukas ang mga oportunidad para sa kanya sa mundo ng showbiz. Okay guys, girls, turo ko muna yung first aid. Ready, first step. 1, 2, then 3, 4, then hips 5, other side 6, down ng 7, and up ng 8. Gets? Clear? Okay, patingin. Ready? 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sugar, anong klaseng energy yan? Pasensya na po, puyat lang. Wala akong pake. Sumali ka sa grupong to, panindigan mo. Alam mo, hindi porket napapansin ka ng mga host, pwede ka na mag-petics. Ayoko may lumalaki ang ulo sa kahit sino dito, ha. Sige, break muna tayo. Hello, Nay! Anak, pinapanood namin yung guesting mo sa game show. Sikat ka na talaga. Talaga, Nay? Sikat na! Basta, alagaan mo sarili mo ha. At wag na wag kang magpapaapi sa lahat ng mga tao dyan. Isumbo mo ka agad sa akin. Huwag kang mag-alala, Nay. Mababait po yung mga katrabaho ko. Sugar! Uy, nabasa mo ba yung text ni boss? Ano yun? Congratulations ha! Regular ka na sa show! Regular na ka sa show! Nay, narinig mo yan! Regular na ka sa show! Congratulations, anak! Nurse tayo, ganap mo! Unti-unti nagbunga ang pagsisikap ni Sugar. Ang minsang parokyano ng kung ano-anong auditions, naging regular na host ng sikat na noontime show. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula na ring tuparin ni Sugar ang pangakong matagal na niyang binitiwan sa kanyang pamilya. Ay!
Semento? Semento nga! Oh, pati doon! Semento na lahat ng bahay natin! Pero alam mo, parang gusto ko pa rin doon sa kural ng baboy tayo nakatira. Hindi bumalik ka doon. Gusto mo? Ano ba, Biro? Mas bagay ka doon. Joke lang! Ikaw naman Ikaw talaga. nga ako. Mas bagay kami dito, di ba? Mas bagay tayo dito. Oo naman. Anak. No, maraming salamat, ha? Kahit na napakaraming kagaguhan ang ginawa ko, tinanggap mo pa rin ako bilang tatay. Mga batay, ang importante, nagbago ka at hindi ka nauulit. Try ko, ha? Anong kamo? Sana. Dinig na dinig ko katabi lang kita. Ikaw umayos ka, mahiya ka sa anak mo. Joke ko lang yun. Dahil sa kanya, meron na tayo. Alam mo naman ikaw lang ang one and only ko. Alam mo nga ako. Nako, Nay, nako, tatay. Hindi lang ito yon. Wala pa to. Malaki pa ang aking mga pangarap. Magkakaroon pa tayo ng malaking bahay. Magkakanegosyo pa tayo. Simula pa lang ito, Nay. The Who. Subject, The Crying Gal. The Who ang crying gal na ito na bomba kung sumayaw pero malabomba na rin sumabog ang ulo dahil sa laki. Sugar, hindi ba ikaw tong nasa blind item? Ang splook ng aming source, yumabang na raw si Crying Gal after maging apple of the eye ng host ng show kung saan siya ka-join the club. Sa showbiz, normal ang pababa at pataas na career. Pero sa mga ganap ni Crying Gal, ito na kayang simulan ng kanyang spaghetting pagbagsak? Yun na! Mga taong ko, magawa sa buhay, Naiingit lang yung mga yan. Naiingit lang yan, lalo na ngayon. Dahil ang dami mo ng blessings. Nako, huwag mo mong pinakikinggan yung mga yan. Pinakikinggan. Tama na. Kilala naman natin kung sino yung anak natin, ba? Huwag ka mag-alala. Dito ang nanay. Bahala sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko maisip kung bakit apektado ko sa mga issue na yan. Ikaw nga itong pinakamatibay sa ating magkapatid eh. Sa dami ng pinagdaanan mo, nalagpasan mo lahat. Ito pa kayang napakawalang kwentang intriga laban sa'yo? Ate, tao pa rin naman ako. Siyempre, naapektuhan ako. Dead man na. Sa totoo lang, dapat pag-aasawa na iniisip mo. Para may mag-alaga na sa'yo. Ikaw na lang palagi nag-aalaga sa lahat. Nako, te. Wala pa sa isip ko yan. Focus ako sa career. Doon lang muna tayo. Ang sexy ka lalo, Sugar! Ano ba yan? Hindi nag-iingat eh. Miss, ano ba naman yan? Sorry. Nasaktan ka ba? Huwag mo akong papupulis, No, it's okay. Hindi naman ako nasaktan. Hindi ko sinasadya. No, of course not. Hindi kita ipapapulis. Teka, parang familiar ka. Parang nakita na kita dati. Ayan, ganyan, no? Umiiyak rin eh. Yan yun. Ito bang sinasabi mo? Ito. Yan. Oo, ito nga tama. Ikaw yung umiiyak sa TV. Yung sikat. Siya nga yun. Oo. Siya. Arthur nga pala. Sugar. Ka na umiyak. Okay na. Pag-usapan natin ang makulay na love life mo. Sino ba yung Arthur? Yun po yung tatay ng mga anak ko. Naging asawa mo yun si Opo, Arthur? yun yung first naging boyfriend asawa ko. mo. Siya na rin yung tatay ng dalawa kong anak. Yan. Oo. Totoo ba na kayo? May ka doon? Prenup? Opo. Totoo meron? Opo. Kasi Tita Mel, yung panahon na yun, bukod sa hindi ko kaya basahin yung mga pinababasa sa akin, yung prenup, ang alam ko lang nun talaga is mahal ko yung tatay ng mga anak ko.
Oo. So, in love talaga ako. First ko, alam niyo po yun, yung parang andun ka pa sa ula, parang against the world, ganyan. Tapos hindi ko rin siya naiintindihan. Basta ang sabi lang sa akin, wala kang makukuha sa lahat ng meron siya. So ako, wala po akong pakialam, parang basta okay lang po ako, okay, pirma ako. Kaya po kahit yung abogado na kausap ko, nagtaka rin kasi parang sa lahat ng nakausap niya, isa ako sa pumirma. Halos lahat ng tinatanong niya, hindi pumipirma sa prenuptial. Grabe oh. Dating sex bomb, ngayon, aligaga magtimpla ng gatas ng anak. Sobra ka rin, no? Bakit losyong na ba ako? Hindi naman Alam mo, di ko talaga maisip na iiwan mo ang showbiz para tumutok sa pamilya. Alam mo, ate, nung una, oo, pero ngayon, masaya ako na inaalagaan yung anak ko at yung asawa ko. Masaya ako. Dapat lang. Laki na ng sakripisyo mo, no? Laki-laki mo na rin kaya. Bibig mo rin, no? Pasmado, no, ate? Totoo naman. Oh, anong meron? Han, si ate. Losyang na daw ako. Of course not. Ikaw pa rin ang pinakamaganda kong asawa. Pinakamaganda? So, may asawa ka pa? Ikaw lang. Wala lang iba. Talaga? Nakainis ka. Oh, di ba? Ikaw kasi, dapat di mo na pinagbakasyon ng mga yaya. Para hindi ka nagpapanik ngayon. Kaya nga ako umalis sa trabaho para alagaan kayo. Tsaka hindi ko ipagpapalit to. Sige na, baka maliit ka. May meeting ka pa. Sige na. Ingat. ako sa'yo. Sige, tara. Sige ate, ingat Baby, Bibig mo minsan din Ba yung natuklasan mo sa asawa mo? Nagkahiwalay kayo? Ayun po, parang kakapanganak ko lang 4 months po ako, 3 months. Doon sa second child mo? Apo, yung sa second child ko. Doon nag-start na, may nag-message po sa akin, girl. Tapos parang may sinend sa akin something. Tapos ako naman, parang hindi ako naniniwala nung una. Ano yung message sa'yo? May sinend lang po na damit, ganyan. Damit? Ganyan. Opo, na parang... Litrato ng damit? Opo. Picture ng damit? Parang talagang may postpartum pa po ako nun. Siyempre ako parang lahat ng emosyon ko, parang iba-iba. Di ko alam, parang nasa ulap, parang wala na ako nararamdaman sa sobrang sakit. Di ako naniniwala. Tapos tinanong ko rin naman yung ex ko. Sabi niya hindi daw totoo yun. Siyempre wala namang amin. Pero siyempre instinct mo bilang asawa nung time na yun. Ang doon. Pero... yun, hinanap ko yung girl ng nagpasama ako sa kaibigan ko. Kinakatok ko sa Caloocan pa yun. Kinakatok ko lahat ng bahay, kahit di ko alam yung address. Wala akong mahanap kasi nga, hindi ko alam yung address. Pero siguro sa sobrang ayoko masira yung family namin, parang gusto ko siyang kausapin na huwag niyang sirain yung pamilya namin, ganyan. Pero grabe, matapang po yung girl. Siya pa yung matapang talaga. Han. Saan ka galing kagabi? Nakita kita. Nakita ko kayo. Arthur, ang bait sa akin ng Diyos. Kasi, pinakikita niya sa akin yung totoo. Sugar, I'm sorry. Sorry. Sorry saan? I'm sorry sa nangyari. Saan nangyari? Arthur, alam mo yung pinagdaanan ko. Alam mo yung ginawa ng tatay ko sa nanay ko. Alam mo kung ano yung naranasan ko. Bakit mo ginawa? Bakit? Sugar, ayokong lokohin ka. Pero hindi na ako masaya dito sa atin. Ano? Ganun-ganun na lang yon? Sana sinabi mo, Arthur, para nagawa ng paraan. Pero nung babae ka, ginawa mo na uli na yung lahat.
Alam ko naman yung ibig mong sabihin. Sige, huwag kang mag-alala. Ipapaayos ko na yung papeles ng annulment natin. Pero gusto ko lang din sabihin sa'yo na hindi ko ihihiwalay sa akin ang mga bata. Hindi ko naman sinabing ihiwalay mo yung mga bata eh. Sure kung magkakahiwalay tayo, ilalaban ko ang custody ng mga bata. Hindi. Hindi mo makukuha sa akin yung mga anak ko. Hindi mo makukuha yung mga anak ko sa akin! I'm really sorry, Sugar. Really sorry. Arthur. Nung nangyari kasi yun, gumulat. Nung lahat, pati sa Bagong kids panganak ko. ka pa man din yes. pala. Tapos ang laki ko, hindi ko alam saan ako pupunta. Ang taba-taba ako po talaga. Kasi nung natapos lahat, di maganda talaga. Hindi ko alam kung paano ako papasok sa showbiz ulit. Hindi ko alam kung tatanggapin ako ulit. Tapos kailangan, kapag nagdesisyon akong wala na kami, lahat ng luho ng mga kids ko rin. Kasi syempre, medyo meron talaga sila. Paano ko masusustain yun? Yung parang, paano ko nasa akin yung kids ko, syempre meron niyang pagka wala na kami, syempre pwede niyang makuha yung mga anak ko. Oo nga. Teka muna, talking about that. May natanggap kang notice, di ba? Ano yun eh? Anong laman ng notice na yun? Gusto niyang makuha yung mga anak ko. Mama, tulungan mo naman ako. Maxine, hindi sa ayaw kita. Pero ang tagal mo nang nawala. Iba na ang audience ngayon. Iba na rin ang takbo ng negosyo. Mama, alam mo naman, mabilis ako makakope up eh. Hindi. Mahirapan tayong isalang. Besides, wala nang bakante ngayon. Sige na naman, Mama. Maawa ko naman sa mga anak ko. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng trabaho. Maxine? Direk, hindi pa rin makaiyak eh. Ano naman to? Ang daming takes! My golly! So unprofessional! Ano ba, Sugar? Nakakasampung takes na tayo! Anong nangyayari? Pasensya na po kayo kasi pagod lang po ako. Eh di alisin mo yung pagod na yan! Nasa set ka! Magtrabaho ka! Nakakaloka! Di ba diyan ka naman magaling sa pag-iyak? Tapos yan hindi mo magawa! Ikaw ang nakiusap para gusto mong makabalik, di ba? Tapos ngayon ganito? Sana kung hindi mo kaya, sana hindi ka na lang nagmakaawa! Nanatili ka na lang sanang laos! Ano? Ayan, umiyak na. Take na yan! Okay, tayo! Camera roll! 5, 4, 3, 2... Matapos ang paghiwalay nila ni Arthur, muling nagsimula si Sugar. Kumapit siya sa bawat trabahong maaaring pagkakitaan para sa kanyang mga anak. Ngunit habang pilit niyang itinataguyod ang kanyang buhay, sunod-sunod naman ang mga problemang kaakibat ng paghiwalay nila. Kaya bukod sa paghahanap buhay, isa pang mas mabigat na laban ang kailangan niyang harapin bilang isang ina. Ano, pinaglalaroan nyo na naman ako. Tutulog ako eh. Sabi po ni Lolo. Labas ako dyan ha. Wala akong alam mo. Nakaupo lang ang lolo rito. Tay, ang aga nyo naman gumising. Excited kasi silang makita ka. Talaga? Naku po, talaga. Excited din ako dyan sa sa naaamoy ko. Mag-toothbrush muna kayong dalawa. Sige na, toothbrush muna kayo. Grabe! Nanununtok. Toothbrush daw, sabi ng mami. Toothbrush daw. Ilang gabi ka nang hindi natutulog. Tingnan mo yung itsura mo. Kahawig mo na yung mga komedyante sa comedy bar. Grabe ka naman tayo. Siyempre, kailangan ko po talagang kumayod eh. Tsaka, hindi ko naman magagawa to lahat kung hindi dahil sa inyo ni nanay. Kaya, thank you talaga tayo. Salamat. Anak, kami nga ng nanay mo ang dapat magpasalamat sa'yo. Ikaw pa nga nagturo sa akin kung paano maging isang mabuting tatay. Tay, ikaw naman. Aga-aga mo namang magpaiyak. Grabe ka. Hindi mo ba natatandaan?
ikaw ang humila sa akin pabalik. Anak, kung hindi dahil sa'yo, palagay ko, matagal nang watak-watak ang pamilyang ito. Kaya yung pag-aalaga ko sa mga apo ko, hindi pabor yun. Bayad ko sa'yo yun. Tatay naman, nakakainis nga eh. Gaga. Anak, ito, ha? Basta tandaan mo, andito lang kami parati ng nanay mo. Hindi ka mag-iisa kahit kailan. Ha? Kita eh. Hello po, attorney. Good morning, Sugar. Pasensya na, kailangan mo agad malaman ito. May panibagong complaint na naman ako natanggap. Kakaserve lang sa opisina ko. Na naman, attorney, pang ilan na po yan? 22. 22? Nakaso. Bakit kinukuha niya yung anak mo? You received the notice. Kasi po nagpa-process na rin ng annulment. Parang lahat mabilis eh. Parang 1 year lang annulled na kami. Talaga ba? Siya na ang sampa ng annulment. Siya na. Oo, lahat po ng pwedeng isampa talaga na sampa sa akin. Oo. Alam mo yun, pero dasal na lang ako ng dasal. Alam ko naman na ang Panginoon ay buhay at totoo ang kanyang pangako. So, pinipilit kong na lang yung sarili ko na kailangan ko lang maghanap buhay para mailabang ko yung anak ko. Oh, yun na nga. Nagbalik showbiz ka. Nagbalik po ako ng showbiz. 2018. Opo. Nung pandemya, ano nangyari sa tatay mo? Sa papa Ayun mo? po, isa sa pinaka malaking dagok din sa life ko yon bukod dun sa paghihiwalay namin. Ang galing mo! Suotan na sweater yan! Ate, kayo nang bahala kay tatay ha. Alagaan niyo mabuti ang tatay. Sabihan niyo ako kung ano yung kailangan niya. Salamat. Pwede ba? Oh. Anong nangyari? May nangyari ba? Okay ka lang? Si tatay sa ospital may COVID. Problema na lang, no? Sugar. Alam mo, mabuti kang tao. Mabuti kang anak. Mabuti kang nanay. Kaya, maniwala ka sa akin. Malalampasan mo rin lahat ng ito. Basta, kung ano man ang kailangan mo, kahit ano, nandito lang ako. Ha? Salamat. Sa mahabang panahon, ang iniisip lang ni Sugar ay kung paano mapoprotektahan at mapapalapit sa kanya ang kanyang mga anak. Ngunit habang tumatagal ang kanilang sitwasyon, may isang katotohanang unti-unting nagpabago sa kanyang pananaw. Halika kayo dito. Matutulog na. Tulog na, sleep na. Halika. Mami, sa tingin niyo po ba, mas masaya kami pagkasama si Daddy? Bakit mo naman natanong yan, anak? Kasi po minsan pag kasama namin si Daddy, nalulungkot ka. Pero kapag kasama po namin si Daddy, namimiss ka naman namin. Minsan, parang bawal po maging happy. Hindi bawal, anak. Pwedeng-pwede kung si Mami o si Daddy. Pero Mami, ikaw si Mami, si Daddy, pareho namin kayong love. Kailangan po ba namin mamili? Pwede po pareho na lang. Hindi, anak. Hindi nyo kailangan mamili. Pwedeng-pwede lahat. Kung saan kayo masaya, masaya ang Mami.
Nasaan sa'yo? Oo, dun tayo. Okay? Kaya? Good! Kasi gusto namin kayong dalawa. Ni? Talaga? Kaya matulog na dahil may exam pa kayo bukas. Baka mas matalino pa kayo sa teacher nyo. Sleep na! Sleep! Good night. Ate, musta? Sugar, si tatay, wala na siya. Alam mo, akala ko pag nanalo ako ng custody, panalo na ako. Hindi pala ganun yun. Kasi Arthur, mahal na mahal ka ng anak mo. At kailangan ka nila gaya ng kailangan nila ako. Sugar, Ako na muna yung magsasalita. Oo, galit ako sa'yo. Hanggang ngayon. Pero hindi na tayo to eh. Yung mga bata na. At pagod na ako makita silang naiipit at nasasaktan. ako din. Ayaw kong iparamdam sa kanila na kailangan nilang mamili. Kaya sa tuwing yayakapin nila ako at tatawagin nila akong daddy, pakiramdam ko, panalo na rin ako. Pag masaya sila, panalo na tayo. Thank you. Thank you saan? Para sa pagmamahal sa mga anak natin. Salamat din. Anak! Ay, naku! Miss ko itong dalawang to. Kamusta kayo, ha? Naku. Ano, bigay pa kayo, ha? Apa. Ha? Good girls ba? Apa. Okay. Pinakamahalagang leksyon sa tingin mo, Sugar, no? Sa lahat ng pinagdaanan mong yan. Lahat, no? Ang dami. Dami po. Oo, sa family mo, sa asawa mo, sa mga relasyon mo, sa... Ay, nako. So, ano dapat? Be still that you know that there, as a big God, may malaking Diyos na hindi ka iiwan kailanman. Iwan ka nga, sabi nga, iwan ka man ng iyong ama't ina. Yung Panginoon, hindi ka iiwan, yayakapin ka pa. Lahat, habang nabubuhay ka, wala sa age, wala sa gender. Pagka natalo ka, doon mo masisimulang maging manalo ka. Pagka lumiko ka ng landas, pwede mo itama lahat ng mali. So habang nabubuhay ka, may pag-asa. Kaya kailangan mo lang maging matatag at kumapit sa totoong may hawak ng mundo at buhay mo. Yun yung Panginoon. Thank you so Thank much. you so much na po. inilahad mo talaga yung iyong buhay sa amin. Maraming Dami salamat naman po. pala talagang matututunan dyan sa buhay mo. And we wish you all the luck in the world, you so much. including finding the right one. Okay? Thank you. Thank you. I love you, Tita Mel. Thank you I so love much you too. po. Thank you, Salamat Sugar. po. Thank you. Hindi sumuko bilang isang ina si Sugar sa pakikipaglaban para sa kanyang mga anak. Sa ganang akin, pinatunayan din niya ang kasabihang, you cannot put a good woman down. Lalo pat, wala ring kupas ang kanyang talento bilang isang mahusay na dancer. Kaya mga minamahal kong ka-millennials, mga Gen Zs at Gen Alphas, laging isa puso ang tatlong bagay na ito, ha? Sipag, tapang, tatag ng loob. Ngayon, bukas at magpakailanman. Malakas ka sa akin doon. Kahit na anong gusto mong gawin ko, gagawin ko. Alam ba ng asawa mo na binabay ka? Di ba? Matagal ko nang alam yan. Tanggap mo ba ako kahit na may anak na ako? Di ba ikaw yung anak ng Jowa ni Mama? Sis, huwag ka mag-deny. Amoy na amoy kita. Babaeng bakla rin to.
pwede bang rumispeto ka nga? Siya ang magiging stepfather mo. When I Fall in Love. The Vincent Aycocho story.